Magandang gabi po sa ating lahat. Naalala ko po nung college seminarian pa ako, may isang professor po kami na medyo may edad na. Napansin ng mga kaklase ko na sa tuwing may pinupuri kami sa kanya o na-appreciate sa kanya, ay mababaling na yung atensyon ng guro na yon sa pagtuturo at malilihis sa pagkukwento ng ibang bagay o topic. For example, hala, ma'am, maganda po yung bag niyo ngayon. Ma'am, maganda po yung blouse niyo ngayon. Ma'am, blooming po kayo ngayon. Nga ganun. O minsan, pag over na yung pagpupuri sa kanya, nang lilibre na siya. Nang lilibre na. Kaya ang ending, di na siya magkaklase. Nagiging pinagbabawal na teknik yon sa klase namin. Binobola na yung guro para makalimutan ni ma'am na magklase o makalimutan na niyang may quiz o exam pala kami. Sa simula, nag-i-enjoy po kami. Pero kinalauna napagtanto ko, naku, hindi na ito mabuti. Wala na kaming natututunan. Sayang ang tuition. Sayang ang pagkakataon na may bagong matututunan kasi nakompromiso na. Mga kapatid, pinaalalahanan tayo ni Kristo sa Ebanghelyo natin ngayon na hindi lahat ng bagay ay maiintindihan natin agad. Kailangan muna nating tignan ang sitwasyon. We see the situation at its fullness at hindi tayo mangangamba kasi ipapadala niya ang Espiritu ng katotohanan. Ang Espiritu Santo ang magpapaunawa sa atin sa lahat at magdadala sa atin sa katotohanan. Alam niyo mga kapatid, ang katotohanan po ay mahalaga. Lalo na ngayong mga panahong ito. Sa panahong laganap ang mga maling impormasyon, baluktot na impormasyon, fake news, historical revision, at iba pa. Mas kinakailangan natin ang gabay ng Espiritu Santo para mapagtanto natin at masumpungan natin ang katotohanan. Ang katotohanan na pilit tinatago o binabago ni Satanas. Alam naman natin kung ano ang ibang tawag kay Satanas, di ba? Prinsipe ng kasinungalingan. The Prince of Lies. At alam naman natin kung ano ang resulta kung magpapadala tayo sa tukso ng demonyo. Alam naman natin kung nagpapabilog tayo sa kasinungalingan ng iba. Maraming pamilya ang nasisira dahil sa kasinungalingan. Di ka na mahal ng asawa mo, humanap ka na ng iba dyan. Oh. Di naman malalaman ng asawa mo, hala sige, maraming available dyan. Mga relasyon, pagkakaibigan, maraming mga relasyon at pagkakaibigan ang nasisira dahil madali tayong naniniwala sa mga bulungan ng mga marites sa kanto. Mga kabataan na papariwara sa buhay dahil sa kasinungalingan ng makamundong mga bagay. Huwag ka nang mag-aral, mag-inuman na lang tayo, mag-ML na lang tayo, mangopya ka na lang pag may exam, o i-chat GPT mo na lang pag may assignment. Ako, pag sinabihan lang tayo ng I love you ng isang tao, madali tayo naniniwala agad. Sa Bisaya, may tinatawag kami na humok og ilong. Sinong mga Bisaya po dito? Ay, marami. May tinatawag kami, humok og ilong. I don't know kung anong translation sa Tagalog. Nung madaling maloko, sinasabihan lang ng I love you. Sumasagot agad, I love you too, without proving it. Madali tayong naniniwala, humok og ilong. Sa bansa natin ngayon,
We are so divided dahil sa mga maling ideolohiya at pagpapalaganap ng maling impormasyon. Imagine, kaya nating isakripisyo ang sarili nating dignidad upang may pagtanggol lang ang mga taong nagpapalaganap ng karahasan, mga taong harap-harapan ng nagnanakaw, mga taong walang ibang iniisip kundi ang sariling interes lang. Kaya heto, lugmok pa rin ang ating bansa, ang ating lipunan sa kahirapan. Nakikita at ramdam na ramdam natin ngayon ang resulta pag tayo ay kumakapit at namumuhay sa kasinungalingan. Problema kasi natin minsan, alam naman natin ang totoo, pero mas pinipili pa rin natin ang mali kasi doon tayo komportable, doon tayo masaya. Minsan alam naman natin ang katotohanan, ngunit namimili lang tayo kung anong gusto nating marinig, yung hindi tayo mapapahiya o masasaktan. Ngunit, kahit ganon pa man, ang katotohanan ay mananatiling katotohanan, with or without the applause or approval of the masses, whether it is convenient or inconvenient. Ang katotohanan ay mananatiling katotohanan kasi ito yung tama at nararapat. Hindi ito nagbabase sa feelings o emosyon o damdamin ng tao. Hindi ito nagbabago depende sa panahon o opinyon ng karamihan. At lalo na ang katotohanan ay galing sa Diyos at si Jesus ang maliwanag at nagniningning na personifikasyon ng katotohanan. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hindi tayo mawawala sa katotohanan kung ang pundasyon nito ay si Kristo at ang kaniyang ebanghelyo. Si San Pablo nga sa unang pagbasa natin, nangaral siya sa Areopagus, sa Athens, sa Greece. Pinapahayag niya ang mabuting balita at kahit ang iba ay hindi tinanggap ang kaniyang pangangaral, hindi siya nawala ng lakas ng loob. Bagkus, siya ay nagpatuloy sa pagpapahayag ng katotohanan ng ebanghelyo. Mga kapatid, naniniwala ako na sa buong buhay ni Nang Peña, si Mama Mary, siya'y namuhay sa katotohanan. Nung sinabihan siyang maglilihi lalang ng Espiritu Santo, na siya'y magiging ina ng manunubos, hindi siya nagatubiling tanggapin iyon kasi alam niya na galing ito sa Diyos at ito'y totoo at hindi fake news. Kahit siguro may mga plano siya sa buhay, mga pangarap sa buhay, but she was able to say yes to God's invitation, for it is the truth, ang katotohanan na nagbibigay daan sa kaligtasan. Nagbibigay daan sa kaligtasan. At hanggang sa huli, ipinakita ni Maria sa ating lahat sa paanan ng krus na kahit umabot sa puntong ipinako sa krus ang kanyang anak, alang-alang sa katotohanan, it is worth dying for. It is worth the suffering. It is worth fighting for. Sana ganun din tayo, mga kapatid. Tayo na nagdedebosyon kay Nang Peña, tayo na nagmamahal sa Kanya, tayo rin sana ay handang mamuhay at ipaglaban ang katotohanan ng Ebanghelyo. That is our mission. Wala sanang deboto ni Nang Peña na namumuhay sa chismis. Wala sanang deboto ni Nang Peña na fake news peddler o nagpapakalat ng maling impormasyon. At lalong wala sanang deboto ni Nang Peña na sinungaling o sumusuporta sa mga sinungaling. Mga kapatid, sana tayo'y mamuhay na puno ng pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ngunit, kaakibat nitong pag-ibig ay ang katotohanan.
Sinabi na niya ni Father Herbert nung homily niya nung Monday. Hindi pwedeng ihiwalay natin ang pag-ibig sa katotohanan. Both must exist. Caritas in veritate. May mga panahon man na kailangan tayong kumprontahin ang katotohanan. Huwag sana tayong magalit. Bagkus ito'y dapat nating ipagpasalamat dahil biniyayaan tayo ng Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan. Minsan, mas mabuti nang masaktan tayo sa katotohanan kaysa kinilig naman tayo, kaysa masaya tayong namumuhay sa mga pambobola o kasinungalingan. Ipagdasal natin kay Inang Peña na sana biyayaan tayo ng Espiritu Santo ng grasya upang mas matanggap natin ang katotohanan ng Ebanghelyo. Gaya ng palagi nating dinarasal tuwing misa, sana bigyan nawa tayo ng mas malawak na kaisipan upang maunawaan natin ang mga bagay-bagay sa ating kapaligiran, puno ng pag-ibig at katotohanan.